Sa isinagawang ASEAN Editors and Economic Leaders Forum, iginiit ng Pangulo na patuloy ang ginagawang reforma ng pamahalaan upang pabilisin ang pagsaserbisyo sa Pilipinas. Si Dane Gulimlim sa detalye. Mas pinaigting ng administrasyon ang pagsasaayos ng sistema ng pamahalaan, partikular na sa larangan ng ekonomiya. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tulad ng isang malaking barko, ang gobyerno ay mabagal umikot, ngunit unti-unti aniyang naipapatupad ang mga reforma. The structural changes that we are trying to make in terms of the way government works, but also in being able to respond more quickly. We now have what we call the eGov app, which is an application which allows you over the internet to get in touch with different government agencies, and in that way do your business online. Kabilang sa mga pangunahing hakbang ang digitalization ng government services upang mabawasan ang mahabang pila, maraming proseso at personal na transaksyon na maaaring magbukas ng pintuan sa korupsyon. Prioridad sa ngayon ang pag-digitalize ng serbisyong pangkalusugan, pagkuha ng permits, pagpaparehistro ng negosyo at pagproseso ng mga government ID. Inamin din ng Pangulo na isa sa mga dahilan ng mababang foreign direct investments kumpara sa ibang bansa sa ASEAN ay ang mabagal na proseso at kakulangan sa malinaw na long-term economic direction. Giit niya, mahalaga ang political stability at policy consistency upang makuha ang tiwala ng mga investor. Tinukoy rin ng Pangulo ang mga hamon sa ekonomiya gaya ng climate change, mga digmaan sa ibang bansa at ang mga issue sa flood control projects. Tiniyak naman niya na pananagutin ang mga napatunayang sangkot sa katiwalian, ngunit binigyan diin na mas mahalaga ang pagbabago ng sistema upang hindi na maulit ang mga mali. Bilang paghahanda sa pagiging chair ng ASEAN, layunin ng Pilipinas na palakasin ang intra-regional trade upang maging mas matatag sa mga panlabas na krisis. Sa huli, binigyan diin ng Pangulo na ang susunod na lider ng bansa ay dapat may malinaw na kaalaman sa ekonomiya, kayang lumikha ng trabaho at handang ipagpatuloy ang mga nasimulang reforma. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Dane Gulimlim, Congress News.